let's pray. Hallelujah. We thank you, O God, for this beautiful Monday, Lord, that you have given to each one of us. We thank you for gathering us together in this hall, and even those who are joining us online, O God. Father, we claim now the victory that you are going to do in our lives, Lord. We claim now the blessings. We claim now the salvation. We claim now your provision. We claim now the healing, O God, that comes from you, Lord. Father, we thank you because you have promised that lahat po ng magpupuri sa iyo, that those who will trust in your name, Lord, will be strengthened, will be comforted, Lord, will be blessed, O God. And we claim that and declare that in our lives today, Lord. Father, we thank you so much. Just use me as your instrument, O God, to proclaim your powerful name, O God, to proclaim your powerful promises, O Lord, that hindi po kami lalabas sa tahanan ito, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon, empty, O God. But Lord, we will be filled with your Holy Spirit. We will be filled with the heaven's best, O God, because that is what you have promised to your people, Lord. Father, we thank you. This is our prayer. You are our teacher, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Let's be seated in the presence of God, and it's good to be in the house of the Lord again. Amen. Parang tayo na. It's good to be in the house of the Lord again with my brothers and my sisters. Amen. So praise God. Nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil everyday po buhay tayo, malakas, ano? Kahit minsan kulang sa tulog, pero okay lang. Dahil ang kalakasan po natin ay ang Panginoon. And that is the benefit of serving the Lord. Amen. Praise God. So napakaganda po magpuri. And so, wag po tayong tumigil. Amen? Wag po tayong magpa-apekto sa kung ano mang nangyayari sa ating kapaligiran. But then, ang gawin natin, magpalakas po tayo. Let's continue to be strengthened with the words of God. That's why we praise the Lord for the opportunity na ibinibigay ng Panginoon sa bawat isa. So, sabi ni Sister Veron kanina, it's good to chase the opportunity, to grab the opportunity while it is there. Because not every opportunity ay babalik, ano? If we miss the opportunity, then hindi na natin pwedeng maibalik. So, let's use this time, let's use every time na ibinibigay ng Panginoon sa atin para makapaglingkod sa Kanya. So, our topic this afternoon ay put a title sa topic po natin, End Time Requirements. Ano ba ang requirement ng ating Panginoon ngayong end times? We need to always be reminded that we are living in the very end of times. Kasi kung nabibilang na ang araw mo, there will be no playing time. Amen? No among nga mga bibusod ti aldaw mo, you will make the most of it, di ba? Pero kung alam mo pa, 1 month pa ako, 2 months ako sa Pilipinas, 2 months pa ako sa Pilipinas. Pero kapag isang araw ka na lang, ayan, sige, para kang, hindi mo na alam kung saan ka lilingon. Amen? Kasi alam mo, bilang na ang oras mo. Lalong-lalo na kung oras na lang ang natitira. And so it's the same. We need to always be reminded na end time na po ngayon. We need to accept the fact that we are living in the very end of times. At habang nanambaran ang araw mo, habang binibilang ang araw mo, have you ever tried doing something tapos may timer ka? 10, 9, 7, 6, habang binibilangan ka, hindi, lalo kang natataranta. Meron nag-outreach kami sa Pilipinas. Nung nagpunta kami sa isang outreach, okay, siyempre lagi kasi 3 sasakyan, magkaka-convoy yan. Sunod-sunod kaming nagta-travel. And sabi ng team leader na pastor natin, sabi niya, okay, iihi tayo. Pagbaba ninyo, 10 counts lang. Kasi mahalaga ang oras. So sabi niya, pagbaba namin, 10, 9, takbo! Habang umiihi ka, pinupush mo pa yung ihi mo. Punong-puno na nga yung bladder mo, tapos tapos may nagbibilang pa, so talagang naipaspas ka mo mga karga. 10, 9, 7, 6, wala na. Kapag nag-end na yung timer, ayan, hubwak na ng tilugan, start na yung sasakyan. So it's good na natatimaran tayo minsan. Although sometimes nakaka-pressure, but it's good also, may positive effect din ang timer
Para there will be no playing time. Hindi tayo maglalaro, hindi tayo nakarelax kasi binibilangan tayo. And it's the same. Bilangan din po natin. Binibilangan tayo ng ating Panginoon. And you know, the delay of God's coming, wag po natin sabihin na, lagi nyo namang sinasabing end time, pero hanggang ngayon wala si Lord. No? Because God is waiting for everybody. The delay of God's coming means salvation to those who are perishing. The delay of God's coming means salvation to those who are perishing. Hinihintay ng Panginoon ang mga tao para manumbalik sa Kanya, para magbalik loob sa Kanya. But we cannot boast about that time na naghihintay ang Panginoon because anytime the Lord will come. Amen? A day to the Lord may mean 1,000 years here on earth. Pero 1,000 years may also be one day to the Lord. Amen? Kaya hindi natin pwedeng sabihin na, yung naghihintay pala si Lord. O sige, maglaro na lang muna tayo. Huwag tayong maging seryoso. Hindi po natin alam. It's because the Lord said in His Word that He will be coming like a thief in the night. Parang magnanakaw na hindi po nagpapaalam. Walang abiso, basta na lang dumarating. Amen? So, end time requirements. Ano ba ang requirement na gusto ng Panginoon? Habang wala pa siya dito, habang hindi pa siya bumabalik, let's make use of the remaining time to meet the requirements, to meet the deadline. Kasi kagaya ng mga estudyante, kung hindi nila na-meet yung requirement in order for them to graduate, wala. They will miss the opportunity na mag-graduate. And it's the same also with us. When we came here in Hong Kong, may mga requirements ang immigration or may mga requirements ang agency. May PSA birth certificate, marriage license, mga kung single naman, anong tawag nito? Ano yan? Sinumar. Ano ang sinumar? Certificate of no marriage. No marriage. O dapat, tayo kaya? Additional achievement. No, ano ang certificate mo? Sinumar. Certificate din yun. No, valid yun. Pwede natin ipakita, at least, certificate of no marriage. Meron tayong certificate. Okay, so ano ba ang requirement ng Panginoon in order for us na makarating sa Kanyang kaharian? In order for us to be qualified na ma-rapture at dalhin niya sa Kanyang kaharian. Unang-una, let's open in Leviticus chapter 20, verse 26. This is the plan of God. This is the blueprint of His purpose in our lives. Sabi niya, you are to be holy to me because I, the Lord, am holy. And I have set you apart from the nations to be my own. You look at that, napakaganda ng sabi ng Panginoon. Despite na nagkasala sila Adan at Eva, despite na nagkasala ang mga ninuno natin after Adam and Eve, ay sabi pa rin ng Panginoon, magpakabanal kayo because you have been set apart to be my own. Imagine that God is claiming us, but are we claiming God? The problem is, are we claiming God? Imagine tayo yung makasalanan, pero God is claiming us to be His own people. Nakakitaan mo nga iti, Lord of Lords, King of Kings, Holy God, powerful Lord, claiming you, sinner, claiming me, a sinner, to be His own. God is claiming us. The problem is, and the question is, are we claiming God to be our God? Yan ang isang napakalaking question sa tao na niligtas ng ating Panginoon. God is doing His best. God is doing everything para sa ganun ay tayo po ay mailigtas. But man, instead of drawing near to the Lord, is drawing far from God. Yan po ang nangyayari ngayon end times. But God is requiring us to be holy. Amen? Sabi ng Panginoon, magpakabanal kayo. And you know, holiness, hindi po yung holiness na para kang santo, na hindi ka makapatay ng ipis at lamok, di ba? Na as in, na para kang tahimik mo. Hindi po yun ang ibig sabihin ng holiness, mga kapatid. Holiness means fully devoted to the Lord. Fully committed to the Lord. Ibig sabihin, ang Panginoon, ang tanging Diyos natin, ang Panginoon lang, ang tanging kinikilabutan
makikilala natin na Diyos. Ang Panginoon lang, yung kalooban lang ng Panginoon, ang siyang pumupuno sa puso at isip natin. Siya lang ang pinasasalamatan natin. Siya lang ang itinataas natin. Siya ang kinukonsulta natin. You know, when you are fully devoted to someone, siya lang ang, yung salita lang niya ang gusto mong mapakinggan. Wala nang ibang salita. Yung counsel lang niya ang gusto mong mapakinggan. And sapat na yun. Kumontra man ang counsel niya sa'yo, o umayon sa kagustuhan mo, basta yun lang salita niya ang pinapaniwalaan mo. That is full devotion and that is full commitment. Pero ito ang nangyayari eh. Magpapakounsel tayo minsan, tapos ipapanalangin ka ng alagad ng Panginoon. Siyempre, sasabihin ng alagad ng Panginoon, galing din. It is inspired by the Holy Spirit of God. That's why it's good to be anointed. It's good to be filled with the Holy Spirit. Because the things that you do not know, by the power of the Holy Spirit, malalaman mo. Marunong kang mag-counsel ng tama. Marunong kang mag-advise. Pero ang nangyayari, kapag hindi naaayon sa ating kagustuhan ang counsel ng isang tao or advice ng isang tao, nagpapa-advise tayo sa mga tao ng mundo na hindi maka-Diyos. Amen? Kaya for example, masungit ang amo mo, tapos sabi mo, alam mo sister, ay, nagpunta ka kay pastora, or sa kapatid, or sa leader. Sabi mo, alam mo sis, ang sungit-sungit ng amo mo. Eh, ang sabi ng amo mo is, ay, ang sabi ng sister mo is, panalangin natin kapatid, magbabago yan. Basta magpakumbaba ka lang, basta huwag kang sumagot. Basta panalangin mo, ilayhans mo yung mga una nila, mga kumot nila, pati kutsara, lahat ng gagamitin nila. Ipanalangin mo at tignan natin ang pagbabago ng Panginoon. Eh yun yung advice ng kapatid mo. Eh ang gusto mong i-advise ng kapatid mo is, turaan mo yung soup. O kaya, ano yung mga ginagawa nila? O lagyan mo ng ihi yung pagkain nila. Yun ang gusto mo kasi gusto mong maghiganti. Ano? Naghahanap ka ng kakampi mo. Kaya, dahil ang sinabi sa'yo ng kapatiran sa church o ng leader mo o ng pastor mo is ipanalangin mo, ayaw mo kasi gusto mo yung paghihiganti ang gusto mong gawin. So, hindi mo tinupad yung counsel. Pumunta ka doon sa Facebook, sabi mo, ganito ang amo ko, ganito ang amo ko. Ayan, pati yung mga hindi mo ka-close na kapitbahay mo, makaka-comment. Tignan ninyo, kapag basura ang nilalagay natin sa ating mga Facebook, ang daming comments, ang daming likes, ang daming reactions. Pero kapag word of God, nilalangaw. Diba? Wala man lang mag-likes o mag-thumbs up. Pero kapag pagmumura, ayan, nandyan na ang dami-daming mga pakialamera at pakialamero. Amen? And so, sasabihin nila, oh, ganito ang gawin mo, duraan mo yung soup nila, o kaya yung toothbrush nila, ilagay mo sa inidoro, ganun mo, tapos siya ka mo ibalik doon sa ano. Ganun yung mga advice ng mga makamundong tao. Amen? At dahil gusto mong maghigante, ay, yun ang susundin mo. Pero mga kapatid, sabi ng Panginoon, ang requirement ng Panginoon, kung gusto mong makasama ka sa kaharian ng Diyos sa langit, kailangan po natin magpakabanal. And holiness to the Lord is our full devotion and full commitment. Siya lang po ang ating tutuparin at papakinggan. Amen? Another thing, 2 Timothy chapter 1 verse 9, tingnan nga natin. Sabi niya, who has saved us and called us to a holy life. You see, God saved us and God called us to live a holy life. Hindi tayo iniligtas ng Panginoon. God did not save us in order for us to live on our own, in order for us to continue living in the darkness. But God called us in order for us to be fully devoted to the Lord, to live a holy life. Ano? Holiness is being set apart. Sinet apart na tayo ng Panginoon. Kagaya ba ng namimili ka ng repolyo, for example. Isang tambak na repolyo, isang truck na repolyo. Tapos 10 lang ang kailangan mo. Di ba hindi ka kamot ka basta kapidot-pidot? Di ba bari-bari, barong DJ ko. Kung apple is, hindi ka kontento na pagpulot mo ganyan, shoot na sa bag mo, hindi. Ginaganon muna natin, sige, binubusisi natin. Bakit? Kasi gusto mo yung best ang mapulot mo. And it's the same with God. Amen? God had set us apart. Pinulot niya tayo from the miry clay. Doon sa maduming kumunoy ng ating buhay. God picked us up. God picked us up and then He set us apart. Para saan? For His use. Amen? Para saan? For us to be holy. For us to live a holy life in Him.
Amen? Para magsamba, para magpuri sa Kanya. Sabi niya dyan, pinili tayo ng Panginoon at iniligtas tayo in order for us to live a holy life. Not because of anything we have done, but because of His own purpose and grace. You see? Hindi ka pinili ng Panginoon dahil magaling ka. Huwag nating sabihin na, oy, pinili ako ni Lord kasi alam nyo na, maganda ako. Ay, pinili ako ng Panginoon kasi alam nyo na, talented kasi ako eh. Hindi! Regardless of who we are and what we are, God doesn't mind our physical appearance. Amen? Kasi kung physical appearance ang pagbabatayan ng Panginoon, ay disqualified ka. Disqualified na. Kakaroon na 30 kiloan. May kunada nga 50 kilos. Yung ano? Excess. Oh, yung mga 5XL dyan, mag-thumbs up. Hindi ko na kayo papangalanan. Alam nyo na. Ha? Hallelujah. Eh kung yun ang pagbabasihan ng Panginoon, disqualified tayo, Amen? Wala tayong pwedeng ipagmalaki sa ating Panginoon. But we thank the Lord because when God called us, because when God saved us, not because of what we have done, hindi dahil mabait ka, hindi dahil maganda ka, hindi dahil marami kang anak or fast learner ka, but because of His purpose and grace. May purpose ang Panginoon sa'yo, kahit ano pa ang pinagdaanan mo, kaya kahit huwag mong sabihin na, ay hindi maganda ang purpose ni Lord sa akin, or walang purpose si Lord sa akin kasi ganito ang pinagdaanan ko. No! Regardless kung ano ang pinagdaanan mo. Alam niyo si Paul, he was worst in his generation. Talagang sinabi niya na ako ang pinakamasamang tao, and yet God saved him, and God purposed him to be a great apostle. And so the same with us. Amen? Ano man ang nakaraan natin na madilim, ano man ang nakaraan natin na madumi, pwedeng binago tayo ng Panginoon, inilabas tayo ng Panginoon sa kadiliman because God wants to use us. At usually, kung ano yung stronghold mo noon, kung ano yung naging kahinaan mo, doon ka din ilalagay ng Panginoon para ikaw ang mag-minister sa Kanya. Amen? Kung ano yung nagawa mo, for example, naging drunkard ka, kaya meron tayong isang kapatid na senior citizen na sa Pilipinas. Nung nag-testimonyo siya, sabi niya, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nakilala ko siya. Pero sana noon pa, nung malakas pa ako. Kasi matanda na ako, hindi na ako makaakyat ng bundok, sabi niya. Kaya umiiyak siya as in, umiiyak talaga siya kasi nasasayangan siya na bakit nung 85 years old tsaka lang siya nakakilala sa Panginoon. Sana noong 30 kasi mas marami pa siyang nagawa. Pero bakit nung 85 ako? Sabi niya ganyan, sayang yung panahon, sinasabi niya. Pero sabi niya, pero kahit ganito, na-late na akong pinawag ng Panginoon, babalik ako sa mga kasamahan ko na mga lasinggero at ibabahagi ko ang pagmamahal ni Kristo. Amen? So you see kung ano yung nakaraan mo, doon ang mission field mo na gagamitin ng Panginoon. Bakit? Kasi makikita ng mga tao yung pagbabago mo. Imagine kasama ka nilang tumatagay, tapos biglang Biblia ang hawak mo. Holy wow, di ba? Sasabihin nila sana all. Hallelujah. Diba? Sasabihin nila, oy, bakit si kumpare? Lasinggero na kasama natin, ngayon Biblia na ang hawak. O tapos nakikita nila yung pagbabago sa ating buhay and then sasama sila dahil nakikita nila ang kabutihan ng Panginoon sa buhay mo. Kaya wag po tayong mahiya. Do not belittle yourself. When you ask for forgiveness from the Lord, accept the forgiveness of God. Forgive yourself and move on at magpagamit ka sa Panginoon. Dahil may purpose ng Panginoon sa buhay mo, kapatid. Amen? Hallelujah! So ano ang gagawin natin? In Hebrews chapter 12 verse 14, ano ang sabi niya? Make every effort to live in peace. Okay? Make every effort to live in peace with all men and to be holy. Because without holiness, no one will see the Lord. Yes? We need to live holy. We need to make every effort to live in peace. Makipagbati tayo, makipag-peace tayo sa ibang tao. We need to live lives na for the sake of peace. Ikaw na ang magpakumbaba, kahit ikaw na ang sacrificial lang. Minsan ganun yung nangyayari eh. When there are disputes,
Sometimes you are falsely accused, or sometimes napagbintangan ka, or sometimes naman totoo, dahil hindi mo nabantayan yung emotion mo, hindi natin nabantayan yung character natin, o nag-create ng chaos. But for the sake of peace, but because you want to live a holy life to the Lord, for the sake of peace, ikaw ang magpakumbaba, at tayo ang magpakumbaba. Sabi niya, make every effort to live in peace. Maging peaceful tayo sa mga tao. Kung may kagalit tayo, we live in peace with them. Kung may kagurgura ka, may kaaway ka, it's time to live in peace with them. Amen? It's because yan ang purpose ng Panginoon. Kahit ang hirap magpakumbaba kung may kaaway ka, di ba? You know, when I first encountered the Lord, talagang God dealt with all my hurts in the past. Nagpupuri ako sa Panginoon, Lord, I want to serve you. I want to serve you fully. Pero sabi niya, forgive your brother. Kasi nung lumalaki kami, yung kapatid ko na sumunod sa akin, ay, walang araw na hindi kami nag-aaway. As in yung away namin, tig-isa kami ng itak. Kababae kong tao, ganun ako katapang. Natangsitak, kakabsat, ewan ko kung ano ang tangsit sa Tagalog. Natangsitak. Ewan ko, paano ko ba itatagalog yun? Kaya kapag inaway ako ng kapatid ko, talagang nagkikipag-away ako, kumuha lang itak, kukuha din ako ng itak. By the grace of God, nabuhay ako. Yun, binato niya yung itak. Pag talikod kong ganyan, binato niya yung itak. Dito lang ako, tapos doon yung pumasok yung itak. Talagang nabutas yung dingding namin. Eh kung ako ang natamaan, butas. Tumagos yung itak na yan. But God still has a purpose in my life. Kaya hindi ko tumama sa akin yung itak na ibinato ng kapatid ko. So we grew up fighting. Pero nung nakakilala ako sa Panginoon, sabi ko, Lord, I want to serve you. Nakataas yung aking kamay noon. I'm praising the Lord. Lord, you are good. I want to serve you. I want to glorify you. But God impressed in my heart, if you really want to serve me, forgive your brother. Ay, ang hirap. Sabi ko, no. Hindi ako. Madig nagpakawan. Kasi the pain was too much. Ano? It's not easy to let go. Pero sabi niya, if you really want to serve me, forgive your brother. There was a struggle, Lord, kisumulong ako, but for the sake of peace, I did it in the name of our Lord. And now I can tell my brother, God bless you, Ading, kumusta? Yun ang bunga when we just give everything to the Lord and make every effort to live in peace with one another, with the people whom we have hurt, with the people who are hating us. Kasi we cannot please everybody. Whether you do good or whether you do bad, there are still people who will be hating you. But for the sake of peace, ikaw na gustong maglingkod sa Panginoon, ikaw ang magpakumbaba. Amen? Para mag-shine yung glory at holiness ng Panginoon sa buhay. And people will draw near to God because of the changes that they see in you. Amen? So what are we going to do? What are the requirements then? If God is holy and God is expecting us to live a holy life, then what are we going to do then? Requirement number 1, be in the image and likeness of God. Yan po yung first and foremost na plano ng Panginoon when He created man. Alam niyo in Genesis chapter 1 verse 26, He was planning to create man. At dineclare niya doon yung kung ano ang gusto niyang gawin. Amen? Dineclare niya doon kung ano ba ang plano niya. Kaya sabi niya in Genesis chapter 1 verse 26, Then God said, let us make man in our image and in our likeness. Gagawa tayo ng tao at sa ating nakawangis natin at naaayon sa ating likeness. Nakalimutan ko na ang Tagalog ng likeness. Kawangis at wangis at image and likeness. Dapat dalawang word. Basta naaayon sa ating wangis. Okay? Ano bang Tagalog? Basahin na natin sa Tagalog. Kawangis at sige, yung nasa online, mag-comment nga kayo. Nahihirapan ang mga nasa hall. Likhain natin ang tao ayon sa ating wangis ay isa lang.
Yung image and likeness, naging isa lang ang Tagalog niya, wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga dagat, at sa mga ibon, sa himpapawid, at sa lahat ng mga linikha ng Panginoon. And plano pa lang ng Panginoon ito, sabi niya, lumikha tayo. Lilikha pa lang, pinaplano pa lang niya. Pero yung lilikhahin niyang tao ay naaayon sa kanyang wangis. And wangis, image and likeness of God, is not the physical likeness and the physical image. Hindi maputi, kung gaano ba katangkad o gaano kagwapo, hindi po yun. Pero yung character ng ating Panginoon. And another thing that happened during the creation is that when God nilikha na ng Panginoon, then He made man in His image and likeness. Ano ang ginawa niya? Hinipan niya. He breathed into the nostrils of man the breath of life. No other than the Holy Spirit of God. Pero nung nagkasala sila, Adan at Eva, umalis yung Holy Spirit ng Panginoon mula sa kanila. And they died spiritually. And it's the same with us. Kung wala po ang Holy Spirit sa atin, we are dead. Amen? But we can go back to the image and likeness of God by bringing back again the Holy Spirit of God. When the Holy Spirit of God is back in us, we are in the image and likeness of God. And not until we are back in the image and likeness of God, then doon lang po tayo magiging holy at nakakalugod sa ating Panginoon. Amen? God wants His character to manifest in our life. Kung we are in the image and likeness of God, kaugali natin ang Panginoon. We are in the image and likeness of God, yung character ni Kristo ang nakikita. Yung humility, yung pagiging good, pagiging maawain, pagiging pasensyoso, long suffering. Okay? So yun ang dapat nakikita. Kaya kung opposite ang lumalabas sa atin, mas magpapuspos tayo. Lord, bumababa yung Holy Spirit ko. Kung nakikita mo na iritado ka, madali kang mairita, konting bagay, ish! Kailangan mo ng Holy Spirit. Hindi ko nabibili sa 7-Eleven ang patience, love, long suffering, goodness, kindness. Wala ko sa 7-Eleven yan. Kung pwede lang sana, di ba? Pero baka mahal. Hindi natin kaya. Kaya we praise the Lord. These characters of the Lord, the fruit of the Holy Spirit is given through the Holy Spirit in us. Kaya, if nakikita mo na parang umiiksi ang pasensya mo, na parang madali kang mairita, madali kang magalit, at parang hindi mahirap kang mag-forgive, mahirap mong palampasin ang mga offenses na nakikita mo at mga nagagawa sa'yo, you need more love. And if you need more love, you ask from the Holy Spirit of God. Lord, fill me. Fill me, Lord, with your Holy Spirit. You know, when we are filled with the Holy Spirit of God, His character will manifest in our lives. Kahit marami pa ang umaway sa'yo, kahit i-betray ka pa, kahit iramin pa ang asawa mo, sa mga may asawa, sumasa kabilang bahay ang kanilang mga asawa. And if you are filled with the Holy Spirit of God, you know what to do. You do not need to do what your husband did. Huwag kang gumanti na, ganyan guray ka mo naman, pinaligat at kaafam, kunamat. Pumunta ka na sa www. Huwag po tayong gumanti. Amen? Alam niyo ang sabi ng salita ng Panginoon, it's better for us to tayo yung nagagawa ng kamalian. It's better for you to be wronged than to be the one doing wrong. Amen? Kaya yun na, kapag tayo ang ginagawa ng kamalian, we pray for them. That's why the word of the Lord says, pray for your enemies. Love your enemies. Give food to your enemies. All those people who are hating you, you pray for them. Amen? Kasi gusto ng Panginoon na mag-manifest pa rin ang character niya sa ating buhay. Even when He was beaten, carrying His cross, hindi siya tumapat, hindi siya nagmura, hindi niya sinabi na, hintayin na kapag ako nakarating sa trono ng aking ama, buyak ko kanya yung diesel for. Diba? Hindi niya inisip, bagkus ang sinabi niya, when He was dying, when He was about to breathe His last, sabi niya, forgive them, Father, for they do not know what they are doing. Even at the point of death, even unto death,
He asked for the forgiveness of the people who hurt Him. Amen? So it's the same with us, mga kapatid. So we need to meet the requirement to be in the image and likeness of God, and this can happen when the Holy Spirit is back to you and to me. Kaya importante na hilingin palagi, Lord, fill me, O God. Kung nagkasala ka, be quick to repent. Lord, forgive me. Tulungan mo ako, Panginoon, na pagtagumpayan itong kahinaan ko na ito. Lord, ikatuman dito nga pa nagmurmur ko. Lord, ikatuman dito nga pa nag-umungot ko. No? Makulit yung pusa. Makakagdal kayo siguro na kayo mabet. O kaya mga aso. Siguro siya ka. Ibag na lang anak nagbalin na rin. Kung siguro ako, di balitan na ako ang lipulong. Kung rin man basta. Di ba? Kasi kumati ka panunutan. Pero we thank the Lord that God is teaching us to be honest, that in everything that we do it as our service to the Lord. Amen? Hallelujah! So yan ang isa. We need to be back in the image and likeness of God through the Holy Spirit in us. Another thing, another requirement, we need to be fruitful by sharing the gospel. Yes, this is an end-time requirement na kailangan po tayong magbunga, kailangan po tayong mag-akay, kailangan po natin ibahagi ang salita ng Panginoon sa mga kaibigan natin, sa mga mahal natin sa buhay. That is in John chapter 15 verse 16. Nasabi ng Panginoon, you did not choose me. Hindi ninyo ako pinili. Ako ang pumili sa inyo. At pinili ko kayo. At inappoint ko pa kayo. Oh, imagine, you are chosen and appointed by God. By who? Who appointed you and who chose you? God. Imagine domestic helper, chosen by God, appointed by God. Samantalang yung ibang tao, nagsisiksikan kay President. Alam niyo kung bakit maraming alalay at laging maraming mga sumusunod sa mga kandidato during election? Kasi kapag nanalo yung kandidato nila, ay, magpapagalingan sila to be appointed and to be chosen and appointed to sit in an office. Pero tayo, hindi natin kailangan gawin yan. Hindi natin kailangan magpasip-sip. Alam nyo, in order for them to be chosen and appointed, magsisiraan sila. Survival of the fittest. Sino ang mas maraming paninira? Ay, dahil yun ang para manalo ka. Or para ikaw ang pipiliin, siraan mo yung kalaban mo. That is the formula of the world. Gusto mong mapili, siraan mo. Gusto mong manalo sa paligsahan, siraan mo yung mga kasamahan mo. In order for you to be chosen. But to God, hindi po natin kailangan yan. Hindi natin kailangan magkasala in order for God to choose us and to appoint us. Because sabi ng Panginoon, you did not choose me, but I chose you. Pinili kita, and I have appointed you to go and bear fruit. That's why, maybe nagtataka kayo, bakit kaya ako dito sa free believers dinala nito? Ang dami-dami yung full gospel churches sa labas. Bakit kaya dinala ako ng Panginoon dito sa Hong Kong? Ang dami namang lugar na pwede puntahan. You know, God had set everything in place before He took you to come here. Kagaya din ng paglagay niya kay Adam doon sa Garden of Eden. After God created Adam, He planted a garden. Naggumawa muna ng garden ang Panginoon. And after na kinumpleto ng Panginoon yung garden, tsaka niya kinuha si Adam and He put him there to work it and to take care of it. And it's the same with us. God prepared our employment here in Hong Kong. Prepare niya muna yung amo mo bago kanya kinuha sa Pilipinas at inilagay kanya doon. And that is your field that you need to take care and to work for. Amen? Kaya sabi ni Sister Jessa, accept and love your work. Amen? Kasi dalawang taon din ang kontrata mo dyan. Not unless God will change. Amen? So, para ma-enjoy natin, accept the divine appointment of God na yung purpose niya kung bakit kanya dinala sa amo mo or sa employment mo. Amen? So sabi niya, what is that appointment? To go and bear fruit.
Magbunga tayo. We need to share Jesus. Pastora, nagsishare naman ako, pero ayaw naman nilang sumama. It doesn't matter. Ang importante, you are doing your job. You are doing the calling that God has given us. Amen? Ayaw nilang sumama, you have done your part. May araw din sila. Amen? Basta evangelize mo, basta i-share mo. Huwag kang, kung may nalulumbay kang kaibigan, huwag kang mag-alala, kapatid, gusto mo bang ipanalangin natin? And then you pray for that person. Amen? May araw din sila. God will work out His purpose and plans in their lives. Ang importante, ikaw na nananampalataya sa Panginoon, you are doing what God is requiring from you. Amen? Kahit hindi sila sumama, ayaw nilang sumama, ang importante na ibahagi mo si Kristo sa kanila. But you need to persevere. Na kahit na ayaw nilang makinig, sige, ulit-ulitin natin. Amen? I-invite pa rin natin hanggang sila ay makapagpuri din sa ating Panginoon. Okay? So, sharing the gospel is an appointment. Amen? And ano ang pangako ng Panginoon kung magiging fruitful tayo? Kung magbabahagi tayo ng Kanyang salita sa ibang tao, if we share Jesus to other people, then the Father will give you whatever you ask in my name. You see? Kung magbabahagi tayo, ibabahagi natin si Kristo sa ibang tao, ay, sabi na dyan, so this is sabi ni Bishop Tatang, this is the express way for your prayers to be answered. If you evangelize and then claim the promise of God, then the Father will give you whatever you ask in my name. So you evangelize. May gusto kang hilingin sa Panginoon? You want to take the expressway? Walang traffic? Then evangelize and ask. Sa Thailand, meron silang expressway. Akala namin, mag-express kayo. Gusto nyo pumunta sa ganitong lugar? You take the expressway para makarating kayo agad. Akala namin kung ano ang expressway. Ay, ilog pala na ang baho-baho. Ilog na ang baho-baho na nilagyan ng water, yung boat na di motor. Kaya mabilis yung boat. Pero, open ka. Kaya kapag natalsikan ka, ay dapat na sipot ka. Kasi matalsikan ka ng black na water, ang baho. Madumi. Pero yun ang expressway. Walang traffic. Kaya kung may gusto kang puntahan, take the expressway. Malapit kasi yun sa ating church sa Bangkok. So, nagpunta kami sa isang lugar. Sabi nila, it will take 4 to 5 hours or 3 to 4 hours to go there by day. Kasi traffic. Pero kung gusto nyo 15 minutes lang, expressway. Maduming tubig. Sabi namin, ay, ganit, pinagkakakitaan. Pati yung famous floating market nila doon. Akala ko kung ano yun. Akala ko malinis na tubig ang floating market. Hindi ang dumi-dumi po. Brown, tapos mabaho. Pero tourist spot. Maraming mga turista ang pumupunta doon. Kasi nga floating market, you buy goods from the bangka na nagpo-float din. Kung baga nakabangka ka, tapos gusto mong bumili ng ganun, patigilin mo yung bangka mo at bumili ka dun sa nakabangka din. Na nagtitinda, floating market siya, pero ang dumi-dumi ng tubig. Sabi namin, pwede palang pagkakitaan ang floating market. Bakit hindi nila magawa sa ilog Pasig doon? Hindi yumaman sana tayo. Kaya yan, expressway. Kaya kung gusto din natin mag-express, if you want your prayers to be answered immediately, the one key is evangelize. Why? In evangelism, nandito ang promise ng Panginoon. And you know, God will not play with us with His promises. Hindi niya sasabihin tapos, hindi pala, joke lang, o kaya it's a prank. Hindi po natin, wala po sa system ng mundo ang ating Panginoon na marunong mag-prank. You know, when we evangelize, when we bear fruit, sabi niya, ask, whatever you ask in my name, the Father will surely give you. Amen? So kung may hinihiling ka sa Panginoon at parang imposible, mag-evangelize ka and claim and pray to God. At claim mo ang promise niya na yan. Amen? So ganyan po mga kapatid. So we need to evangelize dahil yan po ang heartbeat ng Panginoon. In this end time, many people are perishing because of their sins. Lalong-lalo na ngayon, magbuya kayo Cavite News.
Not only in the Philippines na ang daming mga accidents na nangyayari. Nahulog ang bus, mamaya kinabukasan, bus na naman, van na naman, sasakyan, motor, barilan sa kalsada. Not only in the Philippines but also in other places. Many people are perishing, many people are dying without knowing Jesus. So, we who are Christians, maging available sana tayo na magpagamit sa ating Panginoon. Amen? As we obey, we grow in wisdom. Yes. Habang nagpapatuloy tayong nagpapagamit sa Panginoon, lumalago ang ating kaalaman, nagmamature tayo sa ating paninilbihan sa Panginoon. Just like si Solomon. Alam niyo si Solomon, tinanong ng Panginoon, ano ba ang gusto mo, Solomon? Oh, I ask for wisdom. Ganon din po sana ang hilingin natin. Amen? As a believer, hindi yung material na bagay ang hinihiling natin. Not unless kailangan mo talaga. Pero kung para lang maging proud ka or para lang may maipagmalaki ka sa mundo, no, do not ask anything that is temporary. Ask for wisdom. Lord, give me wisdom so that I will know how to live my life holy in your sight. Amen? Yan. So ano pa ang gagawin natin? Ano pa ang mga requirements ng ating Panginoon? We must maintain our obedience, our righteousness. Okay? Our obedience and our righteousness. Kailangan i-maintain po natin ang ating obedience. Dahil dyan ang sukat. That is where God measures our qualification. Amen? It's very, ano tawag nito? It's easy to understand in Matthew 7:21. Laging nababanggit, laging naisasama sa mga preachings. That's why sabi niya sa 1 Corinthians 16:13-14, be on your guard, stand firm in the faith, and be men of courage, and be strong. So we need to be on guard. Amen? Huwag mong hayaan na mawala yung obedience mo. Kasi kapag nawala mo yung obedience mo, nawala mo din ang righteousness mo. Your obedience, our obedience is our righteousness. That's why we need to be on guard. We need to stand firm in our faith. Amen? James 5:8. Ano ang sabi niya sa James 5:8? You too, be patient and stand firm because the Lord's coming is near. Yes. Aside from being on guard and standing firm, be patient. Be patient. Ito ang kailangan natin. Ano? Nag-text ka. Gusto mo reply ka agad. Kung noon nga hindi nyo pa nga naabutan yung sulat, 2 weeks. 2 weeks bago masagot ang sulat mo. Pero nakakapaghintay kami. Kung ngayon na uso ang text, kati-text mo lang, biglang, nakikala kayong reply! Wala pang 1 minuto, grabe ka naman. Wala pang 1 minuto, naiinip ka na. Habang nagiging instant ang mga bagay, nagiging impatient ang tao. But it doesn't work with the people of God. Amen? We need to be patient and stand firm in faith. Amen? Because the Lord's coming is near. Kung wala kang pasensya, how can you wait for the Lord? Hindi niya sinabi kung kailan siya darating. Kagaya ng mga 5 foolish virgins. Ano? Hindi sila naging handa. So we need also to be patient in order to be qualified to enter God's rest. Amen? Okay. Another thing, another requirement for us in this end time is be content with what you have. Maging kontento tayo kung ano ang ibinigay ng Panginoon sa atin. If God has given you yung amount ng salary mo, be content. But it's not bad to pray, Lord, increase mo naman yung salary ko. Pwede naman, walang problema doon. Amen? But just be content. God will, whatever, as long as you give what is due to the Lord, and as long as you prioritize God even in your finances, whatever it is, you know, there is a song that whatever is little, when it is put into the master's hand, will become much. So kahit konti lang yung matira sa'yo, it's because of your service to the Lord. It's because of all the exhortations that we hear every now and then. Ano? Adapt a church, ticket para sa ating mga FB guy, ano? Ano pa? Mga susuportahan natin na trabaho ng Panginoon. Sometimes, nag-i-struggle tayo minsan. Ang nga ngayon magtibagit, Lord. Puro lang exhortation. Ang ano? Pati di pang doktor kong ko. Diba? Ganun kasi ako noon. May mga
sa, bibili naman ako ng shoes. Tapos nung araw na bibili ka na, dala mo yung pambili mo, biglang sabi nila, okay, meron daw kayo lalangan sa Pilipinas. Hindi ka makalaban kasi God is convicting you. Itad mo. Lord, pag nakarong ko na ito iso din sa patos ko. Sometimes nakikipag-agawan tayo sa Panginoon. But just give it to the Lord and God will reward you. Alam nyo, Dr. Kong lang ang gusto mong bilhin, but when God will give you back, ay yung mga hindi mo ma-afford na brand. And it happened. Yes. Kinuha ni Lord yung pang-Dr. Kong ko. Medyo kung hindi pang-Dr. Kong ko. Pero inilalabanan ko, I need to overcome that emotion para ma-bless yung binigay mo. Kasi kung nagmamurmur ka rin lang na nagbigay, hindi, it is not acceptable to God. So, binigay mo na rin lang, i-overcome mo na, Lord, hallelujah, umuray sa sapatos ko ako. Hallelujah, basta makalanto ako, hallelujah. Yeah. Tapos biglang mamaya, Pastora, kita ang namamanakin ka na ito. Pag-shoot ko, ay, sakto. Kita tinagan na, yung hindi ko ma-afford na brand. Tagta 1,000. Samantalang yung gusto ko, 100 lang, 250. Pero ibinigay ni Lord, yung hindi ma-afford, made in Italy. Hallelujah. Ganyan ang Panginoon. Amen? God tests our hearts. God will not ask from you for you to be in poverty. God will ask from you in order for you to receive His blessing. Siya ang gusto niya na siya ang bibili ng sapatos mo, hindi ikaw. Kasi kung ikaw ang bibili ng sapatos mo, doon ka lang sa mumurahin. Gusto niya, ibigay mo yung pang sapatos mo para ibigay niya yung hindi mo kaya na brand. Mas magaling ang Panginoon. Amen? Ganun ang principle ng ating Panginoon. So we just be content. And just wait upon the Lord and continue to serve the Lord. You know, kung bakit natin pinag-aaralan ang pagiging kontento? Because greediness will disqualify us to enter heaven. Ang pagiging greedy, mga kapatid, ay magdi-disqualify sa atin to enter heaven. Before we go to that verse in 1 Corinthians 6, 9 to 10, let's see first Hebrews chapter 13, verse 5. Hebrews chapter 13, verse 5, sabi niya, keep your lives free from the love of money and be content with what you have. Because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Yan po ang kabutihan ng ating Panginoon. Sabi niya, keep your lives free from the love of money. That's why we are teaching you, we are sharing the Word of God about giving, because this is God's way for us to be free from the love of money. Dagiti the exhortation, iso ti mang timpla, kung mang kontra, ije pa ng ayat tayo iti kontra. Because if there is no exhortation of offering, you will be embracing your money. And ang danger doon is, you might be worshiping your money. Kung hindi natin ituturo na kailangan ibigay natin ang para sa ating Panginoon, you will be embracing your whole money, yung salary mo. Hindi tayo marunong magbigay sa Panginoon. And that will lead us to the possibility to love money. And money is the root. The love of money is the root of all evil. God doesn't want us na mapariwara. That's why God has given us His word about the financial stewardship. Kung paano ba natin i-manage ang mga nare-receive natin na blessing sa ating Panginoon. And one way, in order for us to be a good stewards and in order for us to fight, to be free from the love of money, is to give what is due to the Lord. Amen? Then tayo tithes tayo pinaako Diyos. Let us give our offerings to the Lord because this is one way of getting rid or shaking off the love of money. Kasi kung may love of money tayo, hindi man tayo makokontento. Meron ka ng isang sasakyan, gusto mo pa ng isa pa. Anong nakabili ka na, gusto mo pa ulit. Ganun ang tao, ganun ang nature ng tao. May sapatos ka na, sige pa ulit. Kaya kung ano na yung blouse mo, yun ang palda mo, at yun na din ang sapatos mo, yun na din ang headband mo. Minsan ganun na, dahil gusto mo lahat na ng kulay ng damit mo, ganun din ang kulay ng sapatos mo. Let's be content, lalo na kung hindi po natin afford.
Let's learn to live within our means. Matuto kang mamalukto kung maiksi ang kumot. Ibig sabihin, kung ano lang ang kaya ng kumot mo, doon ka lang. Huwag nating i-extend kung hindi natin kaya. Let's be content. Amen? Let's wait for God to bless us with abundance as we obey His will. Amen? Para maipakita natin that greediness will not inherit the kingdom of God, I would like to show you to 1 Corinthians chapter 6 verse 10. Tingnan nga natin. Or let's start with verse 9. 1 Corinthians chapter 6 verse 9. Hindi ko na ibigay ito. Chapter 6. 1 Corinthians 6, 9, and 10. Sabi niya, do you not know that the wicked will not inherit the kingdom of God? The wrongdoers, sabi niya sa ibang version, do you not know the wrongdoers, yung mga gumagawa ng mali, will not inherit the kingdom of God? Ibig sabihin, if we will not inherit the kingdom of God, we are not going to heaven. Simple as that. Amen? The wicked or the wrongdoers will not inherit the kingdom of God. Do not be deceived. Huwag kayong magpalinlang, sabi ng Panginoon. Neither the sexually immoral or the idolaters, nor the adulterers, nor male prostitutes, nor homosexual offenders. Kaya yan, mga sexually immoral, idolater, may mga idol sa buhay nila, adulterer, sumusobra ang kanilang mga asawa, may asawa na gusto pa ng isa pa, okay? Or sexual immorality, alam na natin ang mga bagay na yon. Okay? Or even the homosexuals. Ang other version nito is having sex with the same. Men having sex with men, sabi niya doon. Or women having sex with women. Homosexuality, sabi niya dyan. So, makikita natin dito mga kaibigan that people who are doing this will not inherit the kingdom of God. Another thing in verse 10. Nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor slanderers, or swindlers will inherit the kingdom of God. So, hindi po ma-i-inherit, hindi po matatamo ng mga thieves, magnanakaw, mga greedy, sakim, mga drunkards, slanderers, mapanira, swindlers, scammers will not inherit the kingdom of God. Together with those homosexuals, okay, doing homosexual act, Kaya yan. But you know, if nagawa natin ito sa ating past na buhay, God is faithful and just to forgive us when we repent from all these things. Amen? Pero kung despite na napapakinggan na natin ang katotohanan, nabasa natin, nakita natin na ipinapakita na nga ng Panginoon na mali ito at ginagawa pa rin natin, alam na po natin ang ating kahihinatnan. Amen? So even the greedy, pagiging sakim, you know, pagiging sakim is not just kwak, bagik. Hindi po. Even your time. If you do not know how to share your time with God, dahil sayo, for your own sake na lang lahat, yung isip mo, yung lahat ng ginagawa mo is for yourself only, you are becoming greedy. Hindi ka marunong mag-share, hindi na tayo marunong gamitin ang mga binibigay ng Panginoon sa atin. So sabi niya dyan, those who are greedy will also not inherit the kingdom of God. That's why it's good to be content with what we have and to praise God with all His blessings. Amen? And the last but not the least is we need to maintain, this is the last but not the least for now, na requirement ng Panginoon this end time is to maintain seeking God's kingdom and His righteousness. We need to maintain seeking God's kingdom and His righteousness. Yan po ang sabi niya sa Matthew 6:33. Sabi niya dyan, seek first His kingdom and His righteousness. We prioritize God in our lives. Amen? I-prioritize natin ang ating Panginoon. Siya ang una sa ating mga buhay. Even in our families, that's why God said in His Word that he who does not hate his mother, father, brother, sister, hate in the sense na hindi natin yung kamumuhian or we hate them really. But, ibig sabihin, this is an idiomatic expression that he who cannot make God his priority,
He who prioritizes his love for the family and everything else in this world is not worthy to be called God's disciple. Amen? Kailangan po na ipanguna natin ang pagmamahal at paglilingkod natin sa ating Panginoon because He is coming soon. Sabi niyan ang nakasulat sa Matthew 6:33, seek first His kingdom and all and His righteousness. At lahat ng hinahanap ng tao dito sa mundo ay ipagkakaloob po ng ating Panginoon. Kaya yung mga single dito, kung may manliligaw sa inyo at sinasabi niya na, oh, sagutin mo lang ako at ikaw ang number 1 sa buhay ko, ay wag niyong sagutin. Dapat number 2 kayo lang. Kung may manliligaw at sinabi na, ay, ikaw ang number 2 sa buhay ko dahil number 1 si Lord, ay, o sige, sagutin nyo na. Pero kung sasabihin na, ay, ikaw si Kapi, numero 1, di pa nagbiag ko, kung kuna na, ay, be careful. Dapat, we should, yung tao ay dapat mahalin niya ang ating Panginoon. Amen? Even those who are married, dapat number 2 ka lang nila kayo. Number 2 lang nila kayo mungkin ka. Number 1 ni Apo Diyos. Amen? Hallelujah. So ano ang gagawin ng ating Panginoon? So, in Ephesians chapter 5 verse 15 to 16, what are we going to do then? In this crooked generation, in this crooked world, wherein very tempting, ang daming mga temptation, ang daming mga scam, lalo-lalo na at nauso ang AI, computer-generated images na akala mo true. Kung ay, nagbuha mo na hindi mag-chat-chat ka niya. Ipaw-itak ka no. Dada ka na mag-itik ka pa sa US. Pawit ka mga pawit. Robot gayang. Be careful. There are a lot of computer anomalies today. You know, pati scam nagiging computer. Kaya yan, kawawa naman yung GCash. Kasi kapag may nagpa-GCash, scam na agad. Kaya meron akong hiniraman nung isang araw. Sabi ko, may laman ang Alipay mo. Tapos dinugtong ko kaagad, hindi ito scam. Kasi baka i-block niya ako, tapos i-post niya ako sa Facebook. Na-hack yung account ni Pastora, baka ko na-alive siya. Na-short kasi ako, tapos meron akong i-aano doon na via Alipay sana, pero hindi rin natuloy. So, sabi ko, pwede bang pahiram ng ano sa Alipay mo kung may Alipay ka, pero dinugtong ko na kaagad. Hindi ito scam, ako talaga ito. Diba? Kasi ang mga scammer, marunong silang ano, yung nang scam sa leader natin sa Chunwan. Imagine ang text niya sa akin, hello pastor, maadati Gcash mo. O di magkipastora din siya. Kaya gagamitin nila ang lahat ng pwede. But we thank the Lord because when the Holy Spirit is with us, the gift of discernment, you know, the gift of discernment, ipa-discern niya ako, is kama na lang ito yung ano, agpipaiso. Pero kung hindi ka sensitive, dahil nag-e-evaporate na ang Holy Spirit sa'yo, hindi ka nagpapapuspos, ayan, madali tayong maloko. Pero kung sensitive tayo sa guidance ng Holy Spirit, ipapadama ng Holy Spirit sa atin kung totoo ba, genuine ba ang mga na nasasagap mo or nakikita mo sa kapaligiran mo. Amen? So we need to be very careful then how we live. Sabi niya dito, we need to be very careful how we live in this crooked generation. Not as unwise, but as wise. Ano ang sabi niya? Next verse, making most of every opportunity because the days are evil. Because of the days are evil, there are so many deception. End time is the time of deception. Kaya huwag po tayong magpaloko. Maraming mga servants who appear to be servants of God. They are in sheep's clothing, but deep within they are ferocious wolves, sabi ng salita ng Diyos. Alam niyo, ang demonyo hindi magpapakita na may sungay. Hindi siya magpapakita na pangit. Kasi kung may sungay at may buntot, ay sumurot ka. Siyempre, pakita ka gwapo Ang hanatangos ti aguna kung green ti mata na. Sigaman, dinadala ka na pala away from the presence of God, hindi mo napapansin kasi nakafocus ka sa kagwapuhan niya. And then later on, yan na ang naging dahilan para ikaw ay mawala sa presensya ng Panginoon. But you know, we need to live
Not as unwise, but as wise. And in order to be wise, we need to always soak ourselves in the presence of God, being filled with the Holy Spirit of God, and being nurtured and watered by the Word of the Lord. Amen? Kaya wala pong nalulugi sa pagpunta at pagdalo sa tahanan ng Panginoon, pagdalo sa mga activities at sa mga services natin, even those who are watching online. We understand that maybe some of you are walang day off. We praise the Lord dahil merong technology ngayon, mga online na pwede natin gamitin. So let's also make use of this time na papurihan ang Panginoon. But kung pwede po kayong pumunta sa church, do not depend on online kung meron kayong chance. Amen? Of course, sa mga walang chance na talagang online lang talaga, then make the most of it. Pero kung tayo po naman na nag-online at pinapalabas ka ni amo o kaya pwede ka namang lumabas pero dahil ayaw mo lang gumastos o nagpamasahe or ayaw mo lang mainitan or ayaw mo lang lumabas dahil gusto mong nakahiga ka na nagsa-service, then it's not wise. Walang sacrifice yan. So, we need to sacrifice to come, really. Do not neglect coming together, sabi ng salita ng Panginoon. Coming together is a will of God. If you have given that opportunity, come. Not unless wala talaga, hindi talaga pwede. Then God will honor our sacrifices kung talagang hindi pwede. Pero kung tayo yung nagli-limit sa ating mga sarili, dahil ayaw lang natin pumunta, dahil kontento na tayo sa online, sa cellphone, na ganyan, then we are missing. We are missing that command of the Lord to come together, to praise God together in His sanctuary. Amen? Pero salamat sa Panginoon, nalalaman po natin ang katotohanan, and yung katotohanan na ating napapakinggan, siya po ang magpapalago sa ating pananampalataya. Thank you for listening, and it's our prayer that we all grow in maturity, we all grow in wisdom, and we all serve the Lord until He comes. Amen? So before na ibalik ko po sa ating MC, let us pray. Thank you, Jesus. We thank you, Lord, for all these things that we have learned again in your presence, O God. Lord, alam po namin, marami po kaming pagkukulang, pero salamat po dahil tinuturuan nyo kami. Bago ka pa man dumating, Panginoon, you are preparing each one of us dahil ayaw mo po, Panginoon, na after all ng aming pagsasamba, after all that we have sought your presence, O God, ay madi-disqualify po kami, O God. Pero Lord, salamat po dahil inihahanda mo po ang bawat isa sa amin in order for us to be wise in this end time, O God, in order for us to be qualified to enter your rest, Lord. Father, we thank you so much and be glorified. Bless now your people, even those who are watching online, Panginoon. I-bless mo din sila, O God. This is our prayer, Lord, in Jesus' name. Amen.